Hi guys! I'm going to make a vlog. Yung first time ko na manganak dito sa Japan. So, yan. So, bali, papunta ako ngayon sa aking hospital, which is, what I call this, parang ladies clinic, ang tawag nila dito. So, nandito na ako sa, sa third trimester ko ng pregnancy. So, pag third trim na, twice a month na ako nagpapa-check up yung schedule. Ang kagandahan dito sa Japan is that may support yung government dito. I don't know why, siguro kasi dahil nagbabayad ako ng Shakai ko, which is insurance covered ng Hoken, ang tawag nila, health insurance. Kaya siguro may mga discount din ako. Pero ang alam ko din, may support din yung government na nagbibigay sila ng 42 na kalapad or 420,000 yen. So far, yun yung ang binibigay ngayon dito sa mga anak na nanay. So yun, bali ngayon naglalakad ako. Yan, yung tiyan ko papunta ng aking hospital. Pwede ka naman mamili eh. May government din, mayroon ding private. So ako, dahil good health naman ako, thank you God, pag wala kang mga complications, sabi nila, yun nga, pwede ka sa mga ladies clinic, kaya ka nilang i-cater. Pero pag may mga complications ka, like for example, mayroon kang high blood, may diabetes ka, sakit ka sa puso, syempre kailangan ng mga other specialist doon. Kaya ituturo ka nila or dadaling ka nila sa, i-refer ka nila sa mas malaking hospital, which is maraming mga specialistang doktor. So yun, yung first check-up ko, dati once a month lang yung aking check-up. And then, nung nandito na ako sa medyo, parang nag-start ako ng twice a month na, nitong parang 23 weeks na ako, kung hindi ako nagkakamali. So, yun. So, onting push pa. Yan, baby ko. So, mahirap sa una kasi, gaya ko, foreigner ako, hindi ako marunong maghapon. So, gambatiro ako para makipag-usap or intindihin yung mga doctor's explanation sa akin. Kaya yun. So ito, ano pa ba? Nung una, parang nung banda, kailan ba? Parang 3 months or 4 months na yata ako. Parang nag-down payment na ako ng 150,000 yen or 15 kalapad. Pinag-down na nila ako para siguro kasi nga assurance na doon ako manganganak. Tapos nagpa-reserve na rin ako ng mga room pala kasi December ang UTB ko or due date ko. So yun, nakapag-yuya ko na ako, reserve na ako. And then ano naman yun, ang kagandahan kasi dito sa hospital ko, sila na magpa-process nung instant ibabawas na sa bibigay ng government ng Japan, support sa akin. Tapos, yun, ibabawas nila yon sa 420,000 yen. Tapos kapag, alam ko sabi nila, pag normal delivery ka, medyo susobra lang ng konti. Kaya kailangan, kahit meron support yung government sa'yo, mag-ipon ka pa rin. Sabi nila kasi parang pag normal delivery, parang all in all expenses mo nasa 50 or 55 kalapad or 550,000 yen. So mag-ready ka na rin. Tapos yung kagandahan kasi din dito sa Japan, bali kukuha ka ng Blue Book ang tawag dito or Bostitsu, Maternal and Child Health Handbook. So nakukuha to sa mga city hall. Tapos pag nalaman mo na buntis ka, may heartbeat yung baby mo, pag pinakita mo sa kanila yon, may OTB ka na or due date, bibigyan kanila nito. And dito kasi yung naka-record yung
yung buong journey ng pregnancy mo hanggang sa ano yata to yung may panganak mo yung anak mo. Aside from that, bibigyan ka din nito. Ito importante to kasi ano to parang equivalent for money. Support din to ng government. Maliban pa dun sa 420,000 yen na nandake na ibibigay na financial support sa'yo. Ito, equivalent to money din to. So, every check-up mo, bali, ito, may ibabawas sila dito. So, madalas, wala akong binabayaran talaga every check-up ko. Madalas, libre. Wala talaga. Kasi siguro, binibigay ko din yung health insurance card ko. So, ito yung shuttle bus. Libre lang siya. Papunta sa hospital. So, yan. Uso ang shuttle bus dito sa Japan. So, yan. Konnichiwa. Hi. So, yan. Ito yung bus. Naupo na ako. Ito na yung bus namin. Yan. Siguro wala pang 5 minutes. Nandun na kami sa hospital. Malapit lang naman ito. Yan na siya. Yan yung hospital. So, yan na siya. KI Hospital for Ladies. Dito. Yan. Kukuha ka muna ng ondo mo. Temperature. Yan siya. Ayan yung lugar ko. Yan. Wow. Walang ganun tao. Swerte. Yan. Kumuha ako ng number. So, ito yung ano ko, yung card ko. Every check-up ko, kukuha ka ng i-check nila yung urine mo. So, yan. Kukuha ka ng urine cup. Susulat mo yung name mo. Tsaka yung hospital ID card number mo. So, yan siya. Lalagay mo yung urine mo dyan. Chine-check nila yan lagi. Every check-up mo. Yan. Ang ganda ng toilet. Typical na CR dito sa Japan. High-tech. May washlet. May alcohol. Kailangan pupunasan mo muna yung seat. Kaya ka-high-tech dito. Ayan. Lalagay natin siya dyan. So, after ng urine, ito. Kukuha ka ng weight mo and ng BP mo. Yan yung card mo. So, step 1 muna. Papasok mo yung card mo. So, yan siya. So, timbang daw. So, yan. Timbang ako. Oh my God! Look at my weight! Ang bigat ko na. Parang last 68 lang ako Every 2 weeks Ay, 69 yata. 1 kilong dinadagdag ko. Ito ngayon yung third. Lalagyan mo yung kamay mo daw dyan. Then, ipipress mo yung start. Ayan na siya. Tingnan natin kung ano yung BP ko. So, yan daw yung normal BP dapat. Yan. O, diba? Walang English. Talagang pag gaijin ka dito or foreigner ka, gambatero ka talagang intindihin lahat. May mga Google Translator naman. Kaya, and then yung iba namang staff dito, tsaka doctor, nag-i-English. Pero kung may kasama ka or asawa ka na nag-Japanese, much better. Para maintindihan mo. Kasi hindi lahat fluent mang English. So, yan yung aking presyon ngayon. Ayan, lalabas siya dyan. So, normal naman. Thank you, God. Tapos, halisin mo na yung card mo. Yung result. So, yan lang siya. And mga doctor sa likod ko. I-wait ko na yung kasi pang number 6 ako. Parang mas first time ko kasi maghapon ngayon na schedule ng clinic dito. Parang mas prepare ko kasi walang ganun tao. So, pang number 6 ako, aantayin ko pa yung number kong tawagin. Success! So, hi guys! So, my experience of giving birth here in Japan is very, what do you call this? Challenging. Kasi mag-isa ka lang. First time kong manganak
here in Japan. This is my first time. And actually, my due date is on December 12. December 22, 2022. But sadly to say, napaaga yung panganganak ko, naging November 23. So, my baby is only 36 weeks. So, naka-incubator siya for 1 week. Pero sabi naman nung doktor, genki naman siya, healthy naman siya. Kaya lang, gusto lang nilang makasiguro. Kaya in-incubator siya para lang at least 37 weeks yung siguro yung katawan niya maka-adjust, lumakas. So, grabe yung experience ko. Kasi, syempre, first of all, challenging siya kasi hindi ka marunong mag-Japanese. But thank God, kasi nung pumutok yung panubigan ko, madaling araw, 4 a.m. Bali 4 a.m. Sabi ko parang bakit ganun? Parang may mucus na mamasa-masa yung panty ko. So, may konting ng dugo. So, noong una, hindi naman ako nagsimpay or nag-alala kasi nga, hindi naman all throughout ng aking um, pregnancy, hindi ako nagko-contract, hindi ako nag-i-spotting. So, first time ko maka-encounter ng ganun. Yung parang nagkaroon ng konti lang naman na dugo, tapos parang mucus type sa panty ko, basa siya. Tapos, after an hour, naglagay ako ng pad, nag-change ako ng pants ko. Then, after an hour, yun na, nagising ako kasi sabi ko, bakit parang tutubig. Nagtubig siya talaga, as in tubig. Ang daming tubig sa lumalaw. Sabi ko, hindi to ihi. Talagang, kasi kahit pinipigilan ko, kusang lumalabas yung tubig, yung pala, pumutok na yung panubigan ko. Imagine that. So, nung pumutok na yung panubigan ko, pumunta ako ng CR. So, nirelax ko lang yung sarili ko. Wala naman akong contraction. So, nung pumutok yung panubigan ko, may tuloy-tuloy siya. Alam mo yung meron kasi akong napkin na pang heavy duty talaga. Napupuno niya yung tubig. Non-stop yung water ko. So, tas meron ng dugo. So, sabi ko sa husband ko, feeling ko hindi na maganda tong pagtutubig ko. Feeling ko manganganak na ako any moment kasi nga pumutok yung panubigan ko. Sabi ko, punta na tayo ng ospital. So, yun. Tumutulo lang yung tubig. Pero, hindi siya masakit. Pero after, siguro mga 30 minutes, yun na, nag-start na ako mag-contract. Tapos, every time na nagko-contract ako, tuloy-tuloy yung flow ng water. Tapos, ang pangit lang, ewan ko kung may connection dahil red calendar daw today. Lahat ng tinawagan namin na taxi, kasi dito by call. By call ang taxi. So, wala naman kasi kaming car here in Japan. So, isa pa sa medyo struggle pag manganganak ka pala or emergency. So, aside sa nag-report na ako dito sa sa hospital ko, isang eki lang naman or one station away lang tong hospital ko sa house namin. So, yun, sabi sa akin, relax lang daw. So, kung wala naman daw any contraction, wait lang daw ako, tumawag ng taxi, ganyan. So, yun, pero pumunta na daw ako. Kasi nga sabi ko, yung water ko, tuloy-tuloy yung pag-flow, hindi non-stop na. And then, ayun na. Nung naghahanap na yung asawa ko, thank God. Thank God talaga. Kasi ang pasok lagi ng asawa ko is umaalis siya 6:30 a.m. And parang nagle-labor na ako ng parang start na ng 5 a.m. eh. So, thank God talaga na nandito ang asawa ko. Kung wala, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kakaloka. So, yun. So, ninanda ko na yung mga gamit ko. Relax lang. Nakapagkilay pa nga ako eh. Nakapagmaskara pa ako. Para lang aura, di ba, habang nanganganak. Eh, wala. Nasira din ang aura ko kanina nung nanganganak ako. Nagaan na ako. Umiire na ako. Sakit-sakit. So, yun. So, to make it short, lahat. Tinatawagan namin. Wala. Wala rong available na taxi. Sa
sa place namin, tsaka sa nearby. So, tas sumasakit na, nagko-contract na talaga ako, todo contraction na ako. Tapos yun na, nung sabi ko na sa asawa ko, biglang may pumutok ulit, parang may maririnig ka na, tuk, gumanon gumanon talaga siya, nagtuk siya, may naramdaman akong nagtuk eh. Tapos yun, dire-diretso na, tapos may dugo na. So sabi ko sa asawa ko, emergency na to, tapos ang sakit-sakit na. So napilitan na kaming magpa-ambulance. Dito pala sa Japan, parang protocol sa kanila, yung tatawag ka lang talaga sa kanila, yung case ko hindi pa emergency. O di ba nakakaloka? Hindi pa emergency yun, medyo hindi naman kami pinagalitan, pero nilecturean lang kami na hindi pa daw emergency yung case ko. Sana naghintay pa raw kami ng taxi, ganyan, ganyan. Diyos ko, namimilipit na ako sa sakit, tapos tuloy-tuloy na yung tubig ko, tapos may dugo na. Hindi pa rin emergency. Namumutla na ako. So anyways, yun, isa yun sa mga nakita kong cons dito sa Japan kapag manganganak ka. So, ang cons is kung hindi ka Nihongo pera-pera, kasi hindi to English country, tapos yung taxi, kailangan mo pang tumawag. So, pag walang available na taxi sa area mo, talagang mag-iintay ka. So, tas ngayon, kung emergency man, tatawag ka ng ambulance, lelecturean ka pa, bawal daw. So, to make it short, ayun, sa awa naman ng Diyos, nadala ako dito sa hospital, and then, ang bilis lang, from 5 o'clock, um, nag-aano na ako, yung anong tawag nila dun, ay iba yung tawag dun. Sinusukat nila, dilate ba yun? Ewan ko ba kung anong mga terminology nila. Sinusukat nila eh. Nung pagpunta ko sa operating room, delivery room, parang 3 cm ako. Tapos every 30 minutes, inaano ko, nagiging 4 cm. Mabilis eh. Tapos 5 cm, 6 cm. Tapos iba na yung contraction ko talagang ano. And then, around 8:30 a.m., successful naman. Thank you, God. I gave birth talaga nun. Pero, ang cons dito sa Japan, pag normal ka, imagine ninyo, nanganak ako, walang anesthesia. Wala talaga. As in, walang pain reliever, walang painkillers. Damang-dama ko talaga na lumbas yung si baby ko, si baby inigo ko sa, ano mo yun sa ano ko, sa puwerta ko, lumabas siya. Halos, nagsisisigaw na talaga ako para na ako masisiraan ng bait. Tapos, yung asawa ko, nasa likuran ko, minamassage ako ni Popoy, minamassage niya ako. Tapos sabi ko, hindi ko na kaya, naghihina na ako. Although, nagte-thank you naman ako kay God kasi yung labor ko, ilang oras lang, 'di ba? Tapos, hindi naman ako masyadong, nag-contract na lang talaga ako ng sobrang contraction talaga, parang mga 1 hour lang eh. Mabilis lang talaga yung pagbaba ni baby. Talagang excited siyang lumabas sa mundo. Nakakaloka. Tapos yun na, nung umano na ako ng daki, nung nanganganak na, nagpupush ako, ang sakit. Pati yung, nung hinihiwa yung ano ko, kasi kasi medyo maliit yung butas ko ba tawag dyan. Di ginupit para medyo makalabas si baby. Ay, ramdam ko yun. Ramdam ko yun. Tapos umiiri talaga ako. Hindi kagaya nun sa panganay ko nun sa Pilipinas. Talagang spoiled ka. May ano yung tawag, di ba yung less pain? May less pain. Dito wala talaga. Hindi, hanggat kayanin mo. Kasi sa kanila din, kahit nung mga check-up ko, hindi din ako binibigyan ng mga gamot sa pampahilab or gamot sa painkillers or mga vitamins, di rin sila nagbibigay. Gusto nila lahat natural kasi makaka-apekto daw yun sa baby. So yun, di talagang iri na ako ng iri. Tapos hanggang sa nung tinahidin, wala rin akong anesthesia. Ramdam ko nung ginaganon talaga ni Doc yung karayom. Sobra. Pero syempre, nung nakita ko na yung baby ko, lahat ng sakit nawala. So yun, lahat ng hirap nawala. Ito nga, di ba, nakakapag-vlog pa ako. Chinichika ko pa sa inyo experience ko, di ba? Nakapag-retouch pa ako.
Di ba? Ganun pala yun. Normal din ako sa panganay ko nun kay Iñaki, pero hindi naman sobrang sakit. Pero isa lang din sa pinapasalamat ko sa Diyos talaga, hindi ako masyadong pinapahirapan ng mga anak ko sa pagle-labor. Isang irihan lang din talaga, ayun na lumalabas talaga yung baby ko. So, ayun. Success naman, yung healthy naman si baby. Kaya lang, although maaga nga siyang napalabas. So, yun lang, yung mga cons. Maasikaso naman sila dito. And then yun na, dinala na yung baby ko doon. Si Habi, binidyohan siya. Pwede naman siya mag-picture-picture doon, binidyohan. Kasama ko naman nung umiire ako, si Popoy sa loob ng delivery room. Nandito siya sa likod ko. Nakita niya yung paglabas talaga ng anak namin. Tapos, ayun, siya yung nag-video-video doon na nung chine-check si baby, nililinisan. Tapos, yun nga daw, nasa incubator ngayon yung baby namin kasi nga, kulang siya ng at least 1 week sana para okay na okay talaga siya. Pero okay siya, genki siya, naniniguro lang siguro itong KI. Tapos yun, inuubos lang yung swero ko. Tapos pinainom pa ako ng painkillers. Huli na. Diyos ko, hindi ko na kailangan, tapos na. Naluwal ko na yung bata, nahiwa niyo na ako, tinahin niyo na ako, hindi lang ako papainumin ng painkillers. Diba? Parang ang inom ko pa, alam niyo yung oral lang, hindi siya yung talaga may anesthesiologist ever. Wala, as in talagang ramdam na ramdam ko yung paglabas ng anak ko sa katawan ko. Pero worth it. Worth it siya. Tapos, ayun na, ang hindi ka guys sa Philippines, 'di ba? I-wheelchair ka pa. 'Di ba? From delivery room to recovery room. Ito, mamaya papakita ko sa inyo yung room ko. Take note, pinaglakad ako. Pinaglakad talaga ako. Alam mo yung pinaglakad nila ako na, sabi ko sa loob-loob ko, seryoso maglalakad ako. Sabi sa akin, oo, maglakad daw ako. Walang wheelchair, parang ganun. Wala. As in, naglakad ako. Hatak-hatak ko pa yung alam mo yun, yung parang may gulong na lalagyanan ng swero ko. Tapos yun, napadaan kami sa nursery. Nakita ko yung anak ko nga nasa incubator. Gaya ko sa kanya. So yun, pag medyo bumaba na daw, kasi medyo may sinat ako 37.6 ako. Pag bumaba daw yung aking temperatura, pwede kong kunin na si baby. So yun, so huwag kayo mag-alala sa akin, okay ako. Yan, so ngayon, itutour ko kayo sa room tour, tapos nanchikahan natin. Yan, so kayo magulolo, ano ba yan lagi? Alam nyo, ang birthday ng anak ko, si Iñaki, is November 26. Tapos si Inigo, ngayon si Bunso, November 23. Pare-pareha sila, dapat ang due date nila noon, December ewan ko ba, bakit mga excited sila sa mundo, gustong lumabas. Tapos nagdilang anghel ang aking asawa, na gusto nga niya, dahil lagi niya tinatawag na Jordan yung etong si Bunso. Ayun, sabi niya, sana ipanganak mo si Jordan ng December 23. Sabi niya. Sabi ko, December 23 22 yung due date ko. Sabi ko ganun sa kanya. Ayun nga, hindi, sabi niya, para daw talagang Jordan na Jordan daw yung number. So, yun, nagdilang anghel siya. Hindi nga December, November naman. Di ba, kaloka? So, yun, tapos na tayo sa storytelling. Dito na tayo sa room tour. So, dito na ako sa recovery room ko. So, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kwarto dito sa Japan pag nanganak. Ayan. O, laki pa rin ng tiyan ko, no? May tiyan pa rin ako. Hi! Botchog pa rin. Dadayet na ako. So, yan. Merong parang sink dyan. May kettle. Yan. So, yan. Yung standard room lang yung kinuha ko. Pero imagine niyo. Tingnan niyo yung standard room. Yan. O, di ba? May pa-chandelier si KI. Yan. May paso pa. Kaya lang, dahil nga pandemic tayo ng anak, bawal ang bisita. So, yan. May pa-TV. Ito ang pusod ni baby ko. Ayan, yung pusod niya. Tapos may lalagyan. Galing din sa KI. So, antayin daw matuyo. So, yan. May pa-rep. May pa-rep, pero tubig lang ang laman. So, libre din yung tubig na yan. Tapos,
To, tingnan natin ang toilet. Ay, buksan natin ilaw. Yan, may pa-toilet. Pero wala akong shower. Siguro ang shower room nila dito, dun sa labas, yung sinasabi ng aking hipag, yung lahat kayo may shower. Yung parang panglahatan na shower. So, simple toilet lang pala siya. Wala siyang paliguan. So, yan. So, siguro pag maghihilamos ka or toothbrush dito sa area na to. Yan. So, patayin natin. And then, yan ang aking Ginumbi na hospital bag. Yan, may cabinet. May pa-cabinet. Tapos, yun na, yung kwarto. Tapos, ito yung mga libre dito. Yan. To libre siya kasama sa binayaran. May bag siya, may bag. Ayan oh. May mga ewan ko kung may mga bra, panty, lahat ni. Parang kasama na siya sa binayaran ko. Actually, damit na lang yung binaon ko nga kasi sabi ng hipag ko halos wala na raw akong dadalhin kahit damit nga ni baby. Provided na nila pati mga toiletries. Ano to? Mga bag. Ano to? Ayun, may pakape si KI. Ano pa ba yan? Pati mismo yung gamit ng baby. Provided nila. So, yan ang aking bed. Yan. Then, yan yung gamot ko. Tapos, meron akong iPad. Ewan ko kung ano yan. Kung gusto ko lang sigurong maglaro, Google, mag-YouTube. Meron din silang pa-iPad. Then, ito, hindi ko alam kung ano tong ganap na to. Sabi niya, i-click ko lang daw yung, ano ba tawag dyan? Yung QR code ba yan? Ewan ko kung kinuha na ba nila si baby. So, mamaya check natin yan. Libre din siguro yan. Tapos yan, ito yung daily schedule ko. Kuhanan ko yung temperature ko. Yan, tapos yung mga food. Yung mga food dito, parang mga pang 5-star hotel. Kasi parang ano to eh. Ang tawag nila dito ladies clinic, hindi siya yung government hospital or parang tertiary ba ang tawag doon? Tertiary hospital. Kasi pag may mga complication ka like diabetes, sakit sa puso, high blood, ano pa ba? Kasi may mga iba ka pang sakit, hindi ka nila tatanggapin sa mga ladies clinic kasi panganakan lang to. Hindi nila kayang i-cover yung mga ganon or i-cater yung mga ganon. So, dito, cesarean lang tsaka normal delivery lang. As in, normal ka. And thank God din, kasi hindi nagloko yung ang aking BP. O, diba, nakakapag-vlog nga ako eh. Tapos, and then, ano pang dapat ko? Yung pagkain dito, masarap. So, yan din, isasama ko sa vlog ko, yung mga pagkain dito sa KI. So, yun. Ayan, so pahinga lang muna ako. Tapos maya check ko yung aking temperature. Pag mababa na siya, pwede ko na kunin si baby. Ang kagandahan kasi dito sa ladies hospital na to is that ang dinala ko lang talaga is yung mga papeles ko. Syempre cash. Tapos yung damit ko pa uwi. Kasi lahat provided na nila. Hindi kagaya pag sa mga tertiary hospital, ikaw lahat magpo-provide pati yung mga napkin mo, lahat yung toiletries mo yata, ikaw lahat magpo-provide niyan. So dito, wala. Relax ka lang. Tapos nga sabi may pasalon do. Maraming ganap. So iba-vlog din natin yan. So yun. So ito yung nursery room. Yan, ang daming mga bagong panganak din, no? Kasabayan ni Inigo. Ayun yung baby ko. Sa incubator siya. So, ayun siya. Gambare anak. Ayan. So, mga ilang days siya. Parang 2 days yata siya dyan. So, ayan. May kumatok. Eto, binigyan ako ng panlinis ng mga bote. Yan. Yan ang ginagamit na parang dishwashing soap. Inabot din sa akin to. Yan, kasama to sa binayaran ko. May medyas. Ano pa to? Oh! Ano to? Panty-ter. Ng bata.
Yan, yung mga, ano niya, pang linis ng tenga, gunting, sombrero. Ano ba yan? Mga hygiene kit niya. Wow, may brush. Yan, tapos may lampin. Ayan o, may gatas din. Meron din siyang bote nga. Yan, cotton buds. Cotton buds ba to? Shiranay. Hindi ko alam kung ano to. Ano ba to? Hindi ko alam. Basta, man, mga bag niya. Ano ba tong mga to? Yan, mga booklet, magazine. Yan, libre yan. To, kasama rin to sa binayaran ko, yung gagawan kanila ng customized na baby album. Yan. So, yan kasama yan sa binayaran namin. Dito sa KI Hospital. Then, binigyan din nila ako ng additional water. Yan, mga juice. Yan, libre yan. Kasama yan sa mga binayaran. Then, ayan o. Ayan din, kasama yan. Ito, yung nursing pillow. Yan. Kasama din yan sa binayaran. Ayan. Kaya sulit naman yung mga anak dito sa Japan. Ito sa KI. Parang hindi ako nagkakamali. Dahil normal ako. Normal delivery. Ang tawag nito. Kasi pinag-down payment ako ng 15 kalapad or 150,000 yen. Aside sa ibibigay pa ng Japan na help sa mga soon-to-be mommy, parang mga 42 na lapad. So, 420,000 yen. So, all in all, pag inad mo yun, nasa 570,000 yen. And then, ano pa ba? So, kung ano ka, parang 4 days lang ako dito, kung makarecover agad ako, ayun, ewan ko kung magdadagdag pa ba ako o may sukli pa ako. Hindi ko pa alam. Malalaman natin yan paglabas ko. So, yun. So, pahinga na muna ako. So, yun yung mga pros and cons. Kayo na lang magtansya kung paano dito sa Japan. So, yun. Hi guys! Siguro isa sa pinaka pros nitong mga anak dito sa Japan is ang kanilang siniserve ng mga food. Tingnan nyo. O, diba? Kasama yan sa binayaran natin. So, i-check natin kung ano. So, ito yung first dinner meal ko. Kita nyo naman. O, diba? Meron akong, ewan ko kung itong soup na to. Parang beef siya. Ayan, meron siya appetizer. Meron akong parang mochi. Meron akong soup. Ayan, may tsaa. Ito, ano to? Yan, seafood. Yan, o diba? Bongga, may fruits. Ito hindi ko maintindihan, pero mamaya ta-translate natin. So, kasama yan sa mga binayaran namin dito. Libre yan. O, diba? So, ano pa lang to? 4 na araw ako dito. So, yan. Meron silang sineserve na breakfast, lunch, and dinner. Itadakimasu. Siguro isa sa mga cons lang dito sa Japan, pag nanganak ka, ikaw lahat. Biruin mo, sa atin diba, meron kang kasama sa room, taga-alaga mo. Dito wala. Kahit asawa ko, bawal. Nandito lang siya nung nag-labor ako, hanggang sa nanganak ako, yun lang. Tapos after na nung dinala na ako dito sa recovery room, ako na lahat. Magkikita na lang kami ng asawa ko.
Pag ano na, palabas na ako, sama ko na siya mag-lunch. Yun lang. So, dito kahit masakit pa yung tahi mo, sakit pa yung nangihina ka pa, mapipilitan kang nandake, mapipilitan kang tumayo para umihi, wala kang alalay, or kumuha ng mga drinks mo, gumawa ng drinks mo, pagkain mo, pag nagutom ka. Ito, serve lang yung food mo. Parang walang nangyari. Ganun. Tapos yung baby mo, may tutunog-tunog lang dyan. Parang may go signal, may oras lang na pwede mong puntahan yung anak mo sa nursery. Aray ko, ganito, sumasakit na yung puson ko. Punta ka sa nursery, kukunin mo yung anak mo, dadalhin mo dito, tapos maya ibabalik mo na. Ganun. Maglalakad ka. Diba? Dito sa Japan. Ewan ko sa ibang bansa. So, yun. Libre naman internet ko. Kaya nakakausap ko sila online. Video call. Pero, kailangan talaga malakas ang loob mo. Kasi hindi pwede dito yung pabebe, yung paalaga ka, ganun. Yan lang yung nakita kong cons. Isa sa mga cons pa ng pag nanganak ka dito sa Japan. 'Di ba? Yung kain naman ako. So ito, check natin tong toiletries set nila. Yung paano nila, pa-previous dito, kasama din to sa binayaran. Try check natin. So yan, kanina pinakita ko na to eh. So meron palang ganitong mga ganap. Merong soup, mga tsaa, pero walang kape. Pero may vending machine naman ng kape sa labas. Walang kape, no? Pero puro tsaa. Hindi naman ako matsaang tao. Ito, may pabag. Si KI. Tapos ito. Yan. May patasa. Ay, tingnan natin tasa. O, diba? KI na tasa. Ang cute. Yan o. Tapos may kettle dun. Parang electric kettle. Yan. Tapos, to, may pa-toothbrush. May toothbrush, toothpaste, may pabaso pa, o, diba? Libreng baso. Yan, may pa scoba pag naligo ka. Ito din, may libre ring mga panali. Towel. Oh, may hairbrush, may suklay. At mga lotion, shampoo, conditioner. And, yan, body soap. O, diba? May mga borda ng KI. Kaya nga, sabi nila, wala na akong halos dadalhin. Kahit nga yung gamit ni baby, sagot na rin nila, sagot sa binayaran ko. Tapos sabay, kasama sa package, 4 days siya. So, normal delivery package ako. Standard room. And then, what do you call this? Pati yung damit ni baby paglabas. Ang hindi lang nila, hindi lang included, yung damit ko pauwi. Pero yung kay baby, included siya. O diba, tare? Sulit din. Kahit mahal. So, yun lang. So, this is my breakfast for second day. Look at my breakfast. Anyway, kasama yan sa package ng yan, sarap. Itadakimasu. Gutom na ako pa makainom na ako ng pain reliever. Sakit-sakit. Ano yan? May karage. Ano yan? May shrimp. Meron tayong ano yan? Parang soba. Siomai. And then, ano yan? Meron tayong mga pagulay at fruits. Milk, juice. Ba't parang, hindi. Parang ano to? Ano ba to? Parang soup. Tapos yun yung milk. Tapos, yan. Yung, assorted bread. Itadakimasu! So, ito yung parang spa dito sa KI. Yan.
So, ito try ko siyang yung tingnan yung mga amenities dito. Yan. Ayan. Siguro pumasok. Saka yung facial nila. Yung kinuha ko kasing package, parang may facial tapos may foot massage. Baka ito lang yung foot massage, yung kikay lang. Eh kung ito lang yun, edi magpapaano na lang ako, magpapa-ayos na lang ako ng buhok. Diba? Pero parang maganda rin yung facial kasi. Kasi kung buhok lang, tali ko lang yung buhok pag uwi, okay na ako. Diba? Pag-iisipan ko. So, ayan, kikay. So, habang inaantay ko yung window time na makukuha ko na yung anak ko sa nursery, kasi 30 minutes pa, magmamassage muna ako dito. So, this is my day 2 lunch meal. Nakasama sa package. So, meron akong coffee and bread. So, ewan ko ano to. Parang gelatin. Meron akong juice, water. Tapos to. Wow, ano yan? Parang fish. O, diba? Tapos, ano itong isa? Wow, ano to? Parang pork. Pork naman siya. Ano eh, baka malaglag. Tapos ito naman yung dessert ko. Wow! Gabi naman. Nakakatuwa lang. Wow! Ano to? Parang vegetable siya. Wow, ang sarap naman. Kain tayo. Itadakimasu. So, yan na siya. Lunch ko for second day. My second day. So, yan. O, diba? Ano to? Kasama siya sa package. Ang galing, no? Mushiroy. Itadakimasu! So, magsha-shower na ako. May mga free towels dito. Ito yung toilet piece ko. Yan. Libre din siya kasama sa package. And then, yan na yung bath area. Dito siya sa 3rd floor. So, yan. Yan siya. Paano ba ilaw? Yan. Gusto natin yung ilaw. Yan. Hi! Siyempre, old school. Ikatlong araw ako naligo. Para hindi ako mabinat. So, yan. So, ito yung shower area nila dito sa 3rd floor. Mayroong body wash, shampoo, and conditioner. Kompleto sila. Yan. Maliligo na ako. Paaw ko na.
Hindi ko kasi, makukuha ko na si baby later. So, kailangan mabango ako, fresh ako. So, yun, umiwas lang ako sa mabibinat. Siyempre, old school. Kaya yun. So, ito, may libre din siyang sponge. Yan, kasama yun sa package. Normal delivery ako. Via, parang, normal delivery plus 4 days accommodation ako. So, yan. May libre na rin akong panty, mga napkin. Yan, kasama lahat yan. Tapos, meron din akong medyas. Pati itong mismo, itong bag ko. Kasama sa package. So, wala ka na talagang dadalhin. Kundi yung damit mo lang pag-uwi. So, after shower, nandito ako ngayon sa massage chair. Isa na kasama sa package. So, any time of the day, ay hindi naman any time of the day. Daytime. Pag sa gabi yata, parang hanggang 7 lang, pwede mong magamit itong shower and massage spa. So, later may blower doon. Wala na magbe-blower, mag-massage muna ako dito sa chair spa. Kahit 15 minutes lang. Kasi syempre, malas-malas pa ako. So, ito, mag-blower na ako ng buhok. Pati yun. So, mamaya kukunin ko na si baby sa nursery. Kanina kami nagkasama. Nahin siya sa incubator. Ayan. So, yan. Sobrang nakaka-relax pag sa ladies clinic ang mga anak dito sa Japan. Kasama to sa package na binayaran mo. Ayan. Kaya may libre pa akong supply. Ayan, supply. O diba wala ka na talagang dadalhin. Lahat na lang. Provided na nila. Wala lang silang lotion. May lotion yata nandun sa pouch ko. So, yan. May tubig din. O, di ba? Sama na siya sa package. Yan. So, pakita ko sa inyo. Wait lang. Sana yung... Ayan siya. Ganda, di ba? Hi. Yan. So, ayan siya. Ayan. Diyan mo ilalagay yung mga pinagsuotan mo. Siya na yung massage area. Kanina. Dalawa siya. Nakikay. So, yan. Pabalik na ako sa room ko. Ayan pala ang tawag, refresh salon. So, yan yung schedule niya. Yan. Diba? Kasama yan sa package ko na binayaran. Ito, kasama sa package. Mamimili ka ng isa. Presento ng KI sa akatsan natin. Yan. Parang dito sa section na to puro pambabae. Ayan, may mga bathrobe. Okay. Ito. Bibigyan ka din yan. Yan, pinili ko yung blue. So, pag babae yan. Yan, Ralph Lauren yung brand. Social. So, lalaki kasi yung anak ko. Kaya itong pula yung kinuha ko. Bagay sa kanya. Then, ito, may towel na rin. May bibigay. So, yan. So, ang pinili ko ito. Kasi maganda yung katachinong towel. So, yung kasama yung sa present. Then, ito. Mga toys. Toys mo. Toys. Yan. Kasama yung sa present. Ito, swaddle. Swaddle siya, pero like this, kalaki. Malaki siya, maganda. So, yan. And then, ito, pang milk, burp cloth. And then, ito, seto. So, yan, set siya yan. So, Sambun, one only. So, I choose this. Yan, kasi meron siyang 4 na swaddle na ganito. So, yan, para magamit niya. Yan, yan ang pinili ko. Ito.
And then, ito maganda to para kay baby. So, pinagpipilian ko kung yan. So, ito, parang mga shirt lang siya. Parang mas maliit yata to. Yun doon, malaki. Ah, okay. Ayan siya. Ito yung kukunin ko. Bagay sa anak ko. Wow, tingnan niyo naman yung binigay na present sa akin. Here. Ito, may ano siya, yung parang, yung kamay daw niya, tsaka yung paa niya. Parang dyan nilagay. Yung parang clay, di ba? Tapos, binigyan ako ng konting presento na okashi. Hindi ko alam kung ano itong mga dahil Pasko daw kasi. Merry Christmas! So, yan. Mga present pag Pasko. Tapos, ito yung pinili ko yung swaddle cloth. Yung parang kumot. Tapos, ito, yung damit niyang Ralph Lauren. Kulay-pulay yung kinuha ko. Parehas yata kay Botchog. Dapat blue yung biling ko eh. Kaya lang nisip ko, parehas sila ni Botchog. Blue na rin kasi to. Itong kinuha ko, oh. Ganda, oh. Para may red siya, may blue rin siya. Yan. Yung parang tuwalya niya na kinuha ko. Maganda kasi yung katachi niya. Yan. Kasama din yan. Then, ito. Puro blue na pala ako. Buti hindi pala blue yung kinuha ko sa, sa Ralph Lauren. So, yan. Meron din siya niyan. And then, ito. Parang inner niya na puti. Wow, ang dami naman. Meron din parang bimpo na malaki. Congratulations. Meron din sabon. Bumili pa naman ako, pero okay lang. Ayan, oh. Yan, may regalo din na parang panghug. Ano ba to? Yung parang pang shampoo niya. Wow, binigyan din ako nito, oh. Ano to eh, high-tech to. To. Ewan ko kung meron ng ganito sa Philippines. Yan, oh. Ito siya. So, kung sa atin, pinapakuluan pa natin, di ba, pagtapos natin hugasan, meron din sila, oh, parang sabon na pwede sa gulay at saka sa mga bote ng bata. Tapos, hugasan mo lang dito sa tap water. And then, di ba sa atin, pinapakuluan natin. So, dito, ganyan lang sa container, lagay ka ng tubig. Tapos, maglalagay ka ng isang ganito, tableta to eh. Lalagay mo dyan. Tapos, isang araw, pwede mo lang siyang, pagkatapos mo hugasan yung bote mo, ilalagay mo na lang dyan yung bote, ibababad mo dyan. Tapos yun, nagagamitin na ni baby, wala nang pakulo-kulo. Parang sterilizer siya nito, pampatay ng mga bakterya. Safe siya, iinumin. Tapos kinabukasan, palitan mo lang yung tubig, lagay ka ulit isang tableta. So sa isang tableta, isang container ng ganito, 2 liters ng water, kada hugas mo ng bote, yan, tapon mo lang na itapon dyan yung bote, na i-sterilize niya, tapos pag gagamitin mo, i-strainer mo na. Ang galing, no? Ewan ko kasi sa Pinas ganito na, may ganito na din na, paglinis ng bote. But dito sa Japan, ganito na daw. Pero mahal siya. Mahal to. Pag in-order ko sa Amazon, tiningnan ko, may kamahalan siya. Kaya ang gagawin ko pa rin, yung tradition natin na sterilizer lang, pakulo-pakulo. Tapos ito yung gatas din. Libre din to, kasama sa package. Diba? Ang daming libre. Tapos ang tubig dito, hindi mineral. Tap water lang, pakulo. Yun ay papainom kay baby. So yan, ang dami yung kasama yun sa package. So binayaran ko sa package nung nanganak ako. So, yan, ayusin natin. Ano itong nasa ilalim? Mayroon pa, oh. Ano ito? Hindi ko alam kung ano to. Ano ba to? Kwintas? So, yan, binuksan ko siya. Ayan siya. Hindi ko alam kung ano to. So, titingnan ko na lang to pagsabay. Baka parang ano to, certificate. Ewan ko kung ano to. Japanese style. Galing naman ito. Ano to? Kulit. Yan, binigyan din ako ng chocolate. Ito yata yung sinasabi na parang, yan. Yung kamay niya yata, or paang iaano mo dyan yung parang, tas picture niya. Diyan siguro ilalagay yung mga, memories niya. Yan. Siguro kasi Christmas, binigyan ako niyan. So, yan lahat.
yung present nila kay baby, yung gift nila kay baby kasama sa package. So, yan. Yan, dalawang damit. May blue ako. Buti pala hindi pala blue na Ralph Lauren. Eh. Ano, branded pa o Ralph Lauren. So, yan. Binigyan din siya ng mga, ano niya, anong tawag dyan? Self-care kit. Tapos yung parang teeter. Yan. Gift lahat yan. Na-receive ko ngayon. Salamat po, KI. Sarap manganak pala dito sa Japan. Sulit din yung pinagdaanan namin ni baby. So, yan din. Yan yung mga regalo niya, gifts niya. Yan, dami oh. Yan. Na, diba? Merry Christmas daw. So, yan. Yan oh. Meron din akong chocolate. Tapos yan, swaddle. Ano yung tawag dyan? Milk pillow. So, yan. Yan lahat siya. Thank you. Diba? Yan. Sulit. Sulit yung package na nakuha namin dito. Normal delivery lang ako. Kaya yun. Yan ang pros pag nanganak sa Japan. Actually, kapag ladies clinic, ewan ko lang pag yung mga parang tertiary na hospital. So, yan. Yan yung aking experience kaming mag-ina. Hi, guys. So, isa sa mga perks ulit nitong ladies clinic na kasama sa package na in-avail ko is meron silang pa-spa. So, mamimili ka hair spa, foot massage, or facial. So, ako, ang pinili ko sa package ko is facial. So, let's try it. Ito pala yung head spa and shampoo na may aesthetic room. So, this is the facial. So, facial ako. Tapos na ako mag-facial. Grabe yung experience ko. Nakatulog ako. Parang humilik pa yata ako. Oo, di ba? Lambot na ng skin ko. Kaya lang, masyadong mahingin yung mga hapon mag-facial. So ngayon, kukunin ko na yung anak ko dyan sa nursery. Kaya yun. Yan.